Nagsimula ang pelikula sa isang tahimik na nayon sa tabi ng umaagos na ilog, kung saan naglalaro ang isang batang babae malapit sa tubig. Lumapit ang kanyang ama at binalaan siyang huwag masyadong lalapit dahil maaaring hilahin siya ng isang demonyo sa ilog. Tahimik siyang napatitig sa tubig, tila naguguluhan. Biglang sumulpot ang kanyang ama mula sa ilog at tinakot siya, dahilan para umiyak siya. Para patahanin siya, nagpakitang gilas ito sa tubig hanggang sa muli siyang matawa. Ngunit panandalian lang ang saya, dahil may biglang humila sa ama mula sa ilalim ng tubig at nalunod ito. Matapos ang trahedya, dumating ang isang monghe sa nayon, pumatay ng kakaibang isda, at idineklara na napuksan na ang demonyo sa ilog. Dito ipinakilala si Xuan, isang binatang lihim na manunugis ng mga demonyo. Iginiit niyang ang napatay ng monghe ay isang ordinaryong devilfish lamang at naroon pa rin ang tunay na halimaw. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ng mga tao dahil sa kanyang mahina at simpleng anyo. Pati na ang ina ng batang babae ay hindi rin naniwala. Pinagtawanan siya ng monghe at inutusan ng mga tao na parusahan siya. Kaya't itinali at binitay siya ng mga ito. Sa paniniwalang ligtas na sila, nagsimulang magsaya at lumangoy ang mga tao sa ilog. Habang nakabitin, nakita ni Xuan ang tunay na demonyo na papalapit sa kanila. Sumigaw siya upang balaan ang lahat, ngunit huli na. Inatake ng halimaw ang mga tao at maraming namatay habang ang iba ay tumakas. Pinahiga ni Xuan ang mga nakaligtas at pinayuhang magpanggap na patay upang hindi sila mapansin. Sa gitna ng tensyon, tumakbo ang batang babae papunta sa kanyang ina, ngunit agad siyang sinunggaban ng demonyo at kinain sa harap ng lahat. Dahil sa matinding lungkot at galit, tumalon ang ina sa ilog upang labanan ang halimaw, ngunit siya rin ay napatay. Muling umatake ang demonyo, ngunit nasagip ni Xuan ang isang sanggol. Sa tulong ng ilang tao at isang malakas na babae, nahila nila ang halimaw palabas ng tubig. Pagkaahon sa tubig, naganyong tao ito upang makabawi. Sinubukan ni Xuan itong pakalmahin gamit ang mga Buddhist nursery rhymes. Ngunit bumalik ito sa pagiging asal demonyo at muling umatake. Sa sandaling iyon, dumating si Duan, isa ring manunugis ng demonyo, ngunit walang awa. Agad niyang tinalo ang halimaw at ginamitan ng mahika upang gawing maliit na manikang demonyo. Pinuri siya ng mga tao. Tinanong niya si Xuan kung sino siya, at ipinakita nito ang aklat ng mga nursery rhymes na dala niya. Tinawanan siya ni Duan at ipinakita ang kanyang mahiwagang pulseras bago umalis. Kalaunan, kinausap ni Xuan ang kanyang senior at ibinahagi ang nangyari. Ipinaliwanag ng kanyang senior na noon ay mabait ang demonyo at minsan pang nagligtas ng bata, ngunit nagkamali ng akala ang mga tao at pinatay ito. Dahil doon, naging mapaghiganti ang espiritu nito. Nagtanong si Xuan kung kaya bang baguhin ng mga panalangin ang ganitong demonyo, at tiniyak ng kanyang senior na may kapangyarihan ang mga ito upang ibalik ang kabutihan. Inamin ni Xuan na minsan ay naiisip niyang patayin na lamang ang mga demonyo tulad ng iba. Ngunit pinigilan siya ng kanyang senior at ipinaalala na ang karahasan ay lalo lamang lumilikha ng puot, samantalang ang mga banal na panalangin ay kayang magpakalma at magbago kahit ng pinakamadilim na espiritu. Lumipat ang eksena sa isang magkasintahang dumating sa isang liblib na restoran sa gitna ng gubat. Pagpasok pa lang nila, kusa nang nagsara ang pinto at napansin nilang wala ni ibang tao sa loob, kaya't naging nakakatakot ang paligid. Lumapit ang isang waiter at buong pagmamalaking inialok ang espesyal na putahe. Mga inihaw na baboy na mukhang napakasarap. Dahil sa bango, umupo sila at kumain. Namangha sila sa sarap ng pagkain at agad pinuri ang nagluto. Maya-maya, sumama sa kanila ang may-ari ng restoran at tinanong ng babae kung paano nito nagagawa ang ganitong kasarap na pagkain. Bigla, ipinakita ng may-ari ang tunay nitong anyo bilang demonyo. Sinubukan silang atakihin habang nagtatangkang tumakas ang dalawa. Sa gitna ng kanilang takot, napansin nilang kakaiba ang inihaw na baboy. Nang masdan ng mabuti, natuklasan nilang hindi pala iyon hayop, kundi mga inihaw na katawan ng tao. Bago pa sila makatakas, walang awang pinatay sila ng demonyo. Kalaunan, dumating si Xuan sa parehong restoran sa gubat. Isang babae ang sumalubong sa kanya at inirekomenda rin ang espesyal na inihaw na baboy. Bilang manunugis ng demonyo, agad niyang nakita ang panlilinlang, mga bangkay ang naroon sa halip na mga customer at ang pagkain ay mga labi ng tao. Mahinahon niyang sinabi sa babae na tigilan na ang pagpapanggap dahil alam niyang isa itong demonyo. Bigla siyang inatake, ngunit dumating si Duan at mabilis na pinuksa ang mga demonyo gamit ang kanyang mahiwagang pulseras. Lumabas ang may-ari ng restoran at agad din siyang sinalakay ni Duan, na kalaunan ay napatunayang isa palang pig demon.
Hinawakan ni Xuan ang mga braso nito upang pigilan, habang sinusubukan ni Duan na hilahin ang espiritu nito at ipasok sa sarili niya. Sinubukan niya itong ikulong sa isang maliit na lalagyan gamit ang kanyang mahiwagang kasuotan, ngunit mas malakas ang demonyo kaysa sa inaasahan. Nakawala ito, bumalik sa tunay nitong anyo, at napilitang tumakas sina Xuan at Duan upang iligtas ang sarili. Matapos ang pangyayari, nagsimulang magkaroon ng damdamin si Duan kay Xuan at sinubukan itong lapitan, ngunit iniiwasan siya nito at tuluyang umalis. Kalaunan, muling nakipagkita si Xuan sa kanyang senior at ikinuwento ang nangyari sa restoran. Kinumpirma ng senior na pig demon nga ang may-ari at ipinaliwanag na dati itong mabait. Ngunit nagbago matapos ipagkanulo ng asawa, dahilan upang maging halimaw ito. Sinabi rin ng senior na kung nais niyang baguhin ang ganoong kalakas na demonyo, kailangan niyang hanapin ang pinakakinatatakutan sa lahat, ang Monkey King na si Sun Wukong. Ipinaliwanag niya na ito ang pinakamalakas at pinakamapanganib na demonyo na ikinulong ni Buddha sa isang kuweba sa kabundukan sa loob ng 500 taon. Inilarawan niya ang lugar, may malaking estatwa ni Buddha at malapit dito ang maliit na kuweba kung saan nakakulong ang Monkey King. Binalaan niya si Xuan na napakatuso at napakalakas nito, kaya kailangan niyang mag-ingat. Nagsimula ang paglalakbay ni Xuan, ngunit agad siyang napasok sa isang patibong at nasugatan ng paa. Dumating ang isang grupo ng mga tao at isa sa kanila ay may suot na mahiwagang pulseras ni Duan. Nagpakilala silang mga manunugis ng demonyo at sinabing bihag nila si Duan. Agad namang tumutol si Duan at sinabing asawa niya si Xuan at hindi sila kalaban. Habang nagmamakaawang pakawalan sila, upang patunayan ito, hiniling ng grupo na magbigay sila ng ebidensya na sila ay mag-asawa. Dahil sa kaba, pinilit ni Duan si Xuan na kumpirmahin ito at sa desperasyon ay halos ipilit pa niya ang sarili sa harap ng lahat. Ngunit nabigo ang plano. Kalaunan, nabunyag na ang buong pangyayari ay isang pakana lamang. Ang grupo ay mga tauhan ni Duan at sinadya niya ang lahat upang mapalapit kay Xuan dahil mahal niya ito. Nang mapagtanto ni Xuan ang panlilinlang, napuno siya ng galit at sinubukang lumayo. Agad na inutusan ni Duan ang kanyang mga tauhan na hulihin si Xuan. Naiinis, tinanong niya ang isa kung paano niya mapapaibig si Xuan. Sinabihan siyang sundin ng eksakto ang mga galaw na ituturo. Lumapit si Duan at ginaya ang bawat kilos, umaasang mahuhulog ang loob nito sa kanya, ngunit walang nangyari at hindi niya napansin ang hirap na dulot nito. Biglang naramdaman nila ang isang mabigat na presensya, papalapit ang pig demon. Inutusan ni Duan ang kanyang grupo na paandarin agad ang karwahe. Habang tumatakas, halos maabutan sila ng halimaw. Sa desperasyon, itinapon ni Duan ang pig demon palabas, ngunit umatake ito at winasak ang karwahe. Nilapitan siya ni Xuan at nadatnan siyang walang malay, kaya agad niya itong iniligtas. Pagkamulat, nagbiro si Duan at tinanong kung mahal na ba siya ni Xuan, ngunit kalmado nitong sinagot na hindi. Maya-maya, dumating ang 3 demon hunters at pinataboy ang pig demon. Nagsimula silang magtalo kung sino ang pinakamalakas, ngunit pinatigil sila ni Xuan at pinaalalahanang dapat silang magtulungan laban sa mga demonyo. Nang maliitin ng isa ang isang mahirap na lalaki, kumampi si Duan kay Xuan. Naiinis, sinabihan siya ni Xuan na tigilan siya. Dahil sa galit, pinunit ni Duan ang aklat ng nursery rhymes ni Xuan at umalis. Sa wakas, narating ni Xuan ang kabundukan, ngunit hindi niya makita ang malaking estatwa ni Buddha. Pumikit siya at nagtuon ng isip hanggang sa lumitaw ito. Malapit dito ang kuweba ng Monkey King. Sa loob, nakausap niya ang Monkey King at nagtanong kung paano mapapatahimik ang pig demon. Sinabi ng Monkey King na akitin ito gamit ang isang magandang babae at siya na ang bahalang pumigil dito. Dumating si Duan at nag-alok ng tulong bilang babae na gagamitin sa plano. Nang lumitaw ang pig demon, agad itong umatake. Ngunit tinawag ito ng Monkey King papasok sa kuweba. Sumunod sina Xuan at Duan at nakita nilang lumiit ang pig demon. Ginamit ni Duan ang kanyang mahiwagang tela upang gawing maliit na manikang baboy at ibinigay ito kay Xuan. Pagkatapos, ginawang singsing ang kanyang pulseras at sinubukan ang kapangyarihan nito. Ngunit agad ito binawi ni Duan at ang inayos na aklat ni Xuan, ipinaliwanag na hindi siya marunong magbasa kaya inabot siya ng 3 araw upang ayusin ito at humingi ng tawad bago tahimik na umalis. Habang paalis si Xuan, muling narinig ang boses ng Monkey King na nagtatanong kung maliwanag ang buwan. Nang makumpirma, sinabi nitong may malaking bulaklak na humaharang sa liwanag. Hinila ni Duan ang bulaklak at itinapon, dahilan upang magliyab ang mga halaman sa paligid.
Ang bulaklak pala ang nagkulong sa Monkey King sa loob ng daan-daang taon. Nang mawala ito, nakalaya siya sa pagkakakulong ni Buddha, bumalik sa tunay na anyo, at iginiit na walang makakapigil sa kanya. Matatag na sumagot si Xuan na naroon pa rin si Buddha. Biglang hinablot ng Monkey King si Xuan at pinagtawanan, sinasabing walang silbi ang pananampalataya. Dumating ang 3 demon hunters upang labanan siya, ngunit agad silang pinatay. Susunod niyang tinangka si Xuan, ngunit dumating si Duan upang hadlangan siya. Kahit siya ay hindi kinaya ang lakas ng Monkey King at napatay. Nang makita ni Xuan ang walang buhay na katawan ni Duan, napuno siya ng lungkot at naalala ang pagmamahal nito sa kanya. Umagos ang kanyang luha habang dinadala ng sakit. Inihagis ng Monkey King ang katawan ni Duan hanggang sa tuluyang maglaho. Sa matinding dalamhati, nanawagan si Xuan kay Buddha at sa pamamagitan ng banal na kapangyarihan na bago ang puso ng Monkey King at naibalik ang kanyang kabutihan. Sa huli, ipinagpatuloy ni Xuan ang kanyang paglalakbay kasama ang Monkey King, ang Pig Demon at ang Water Demon. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa susunod na recap.